Grabe po mga ka-crypto, si Ripple ay muling gumalaw sa paraang nagpagulat sa buong crypto market sapagkat nakalikom po siya ng $500 million mula sa mga institutional investors at ngayon ay tinatayang nasa $40 billion na ang halaga ng kumpanya. Ayon po kay analyst na si Ginoong Levi Rietveld ng Crypto Crusaders, malinaw raw ang mensahe ni Ripple. At yan ay gusto niyang palalimin ang koneksyon sa mga malalaking institution dito po sa mundo ng finance. Ang ganito pong hakbang ay nagpapakita ng kumpiyansa ng malalaking investors kay Ripple at maaari pong magbukas ito ng pinto para sa mas mataas na demand kay XRP sa hinaharap. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung saan ay para saan ang perang ito. Ayan, ang sabi po rito ay reports say the funds will go towards stablecoin development, custody services, prime brokerage, and corporate treasury solutions. Ayan. Ayon daw po sa mga ulat ay gagamitin po ni Ripple ang $500 million para palakasin daw po ang kanyang mga project. At kabilang po dyan ang stablecoin development, custody services, prime brokerage at ang treasury systems. Ibig pong sabihin ay hindi lamang po siya simpleng payment provider ngayon. Unti-unti po siyang nagiging isang full-scale institutional infrastructure company. Sa market impact, kapag mas lumawak po ang role ni Ripple sa regulated finance, posible pong madagdagan ang paggamit kay XRP bilang tool sa settlements at liquidity transfers. Ngayon, ang sunod po nating katanungan ay paano po ito maka-aapekto kay XRP? Yan, sabi rito ay while the raise doesn't instantly change XRP's price, it boosts Ripple's credibility and long-term potential for adoption. Ayan. Tama po ang sabi ng mga eksperto. Hindi po agad tataas ang presyo ni XRP dahil po sa funding na ito. Pero may mas malalim po na epekto ito. Tumataas po ang kredibilidad ng kumpanya sa harap ng mga bangko at mga asset managers. Kapag nagamit po si XRP sa mga corporate treasury, institutional transfers, dito pa lang po magsisimula ang totoong paggalaw ng kanyang presyo. Kaya ang market impact po nito ay ang credibility boost ay kadalasang nauuwi sa mas matatag na market sentiment na mahalaga po para sa long-term growth ng XRP. Ngayon ay ano naman po ang dapat nating bantayan dito bilang mga XRP holders. Yan, ang sabi po rito ay analysts advise watching for institutional partnerships, token economy updates, and regulatory progress on Ripple's new services. Ayan po. Ayan po sa mga analyst, tatlong bagay daw ang dapat nating bantayan. At ang una ay kung may bagong bangko or institution na gagamit ng Ripple system. At ang pangalawa ay kung paano po isasama si XRP sa mga bagong serbisyo. At ang pangatlo ay kung maayos bang makakuha ng regulatory approval ang kanilang custody at saka stablecoin product. Kaya ang market impact po dito ay kapag nagtagumpay po si Ripple sa mga ito, mas malaki po ang tsansa ng long-term price appreciation or pag-angat ni XRP dahil lalakas ang institutional adoption. At yan bilang panghuli, ang aking opinion naman po tungkol dito ay simple lamang po. Habang tahimik pa ang market, abala na po si Ripple sa paglatag ng pundasyon, yan ang kanyang foundation para po sa susunod na yugto ng crypto finance. Habang ang iba ay naghahabol po sa hype, si XRP ay nagpuposisyon na para sa malalim na koneksyon sa mga institution. Kaya bilang mga traders at investors ay dapat po tayo maging alerto
Ang mga galaw na ganito ang siyang madalas na nagiging simula ng malaking pagbabago. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.